Tila wala nang makapipigil pa sa China sa mga ginagawa nitong unti-unting pananakop ng mga bahura, isla at karagatan, hindi lamang sa mga kapitbahay nito sa Asya kundi maging sa ibang dako ng mundo. Dahil dito, nag-level up na rin ang kooperasyon ng bansang Japan at South Korea sa pagpapatag ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ito'y dahil sa tumitinding banta ng China. Alam ng mundo na hindi pa umuhupa ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang bansa. Ito'y matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Naging masalimuot kasi ang buhay ng mga South Korean. Ito'y matapos maging kolonya sa ilalim ng mga Hapones na karamihan ay nakaranas ng mga pagmamalupit mula sa bansang Japan. Pero ayon sa dalawang bansa, sa panahon ngayon dapat na munang isantabi ang kanilang hindi pagkakaunawaan dulot na naging epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig at isalang-alang ang kooperasyon militar laban sa matinding banta ng komunistang bansa na China. Katuwang rin dito ang Amerika kung saan nagkaroon ang tatlong bansa ng trilateral agreement kung paano mapipigilan ang patuloy na pananakop at pagbabanta ng China sa mga kaalyadong bansa nito sa Asya. Samantala, tinuldukan na ng Pilipinas ang patuloy na panggugulo at pangimasok ng tinaguriang monster ship ng China sa katubigan malapit sa Panatag Shoal kung saan gumawa na ng konkretong hakbang ang Philippine Coast Guard para pigilan ito. Sa kasalukuyan, umabot na sa 8 araw ang pagbabantay at pagmamonitor ng mga barko ng Philippine Coast Guard sa nasabing monster ship ng China. At nito lamang January 12 nang pinahinto ng Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanwa ang paglusob ng China Coast Guard CCG vessel 3901 malapit sa coastline ng Zambales. Ang paghaharap ay tumaas ng escalation noong Sabado ng hapon na nag-udyok sa China na i-deploy muli ang monster ship CCG 5901 sa isang maliwanag na hangarin na igiit ang karapatan ng bansa sa pinagtatalunang karagatan. Nagsimula ang tensyon na matukoy ng BRP Teresa Magbanwa ang CCG 5901 na lumalabag sa exclusive economic zone ng Pilipinas na umaabot sa layo ng hanggang 97 nautical miles lamang. Sa pagpapakita ng pambihirang pagmamaniobra sa dagat, sinabi ni Commodore J. Tariela, tagapagsilita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, na tiyak na hinarang na sasakyang pandagat ng Pilipinas ang pagsulong ng barkong Chino, kaya napilitin itong matras mula sa mapanukson landas nito. Dito, tinuldukan na ng Pilipinas ang nasabing monster ship ng China sa patuloy nitong pagmamatigasan na igiit ang kanilang iligal na ginagawa sa loob ng karagatan ng Pilipinas. Sinabi ni Tariela na ang mapanghas na hakbang ay hindi lamang nagpakita ng husay at determinasyon ng Philippine Coast Guard crew, ngunit nagpadala rin ng malinaw na mensahe sa bansang China na hindi natitinag ang Pilipinas sa pagtatanggol sa teritoryo nito laban sa mapangahas na ginagawa sa karagatan ng bansa. Ang CCG 5901 ay pumalit sa mas maliit na CCG 3304 at nakaposisyon sa umigit kumulang 97 nautical miles lamang sa baybayin ng Zambales. Ang mga palitan ng Radio Challenge sa pagitan ng PCG at CCG ay nagpapatuloy kung saan ang mga tripulante ng Pilipinas ay patuloy na iginigiit ang pagiging iligal na presensya ng Chinese vessel sa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng bansa.